Kaya nararapat lamang na ito'y paparangalan natin ang ating Diyos sa kanya po kabutihan para po sa atin. Amen? Kaya tunay nga po muli po sa umagang ito, ay muli po ay nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? At tunay nga po muli po sa umagang ito ay muli po natin na magulay at mapag-aralan ang kanyang salita. At tunay nga na muli po ay magbibigay po sa atin ng kaalaman, kalakasan po muli sa ating po mga espiritu na muli po nakakain ang ating po mga espiritu sa kanya po mga salita. Amen? Kaya tunay nga po muli po sa umaga po ito ay ating pong pag-aralan ng kanya pong salita na kung saan ay sinasabi niya po dito ano man ang mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa payo ng mga pastor o pastora o sino pa man na leader ng church na itinayo ng ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya samahan niyo po ako sa umagang ito upang ito ay atin pong maunawaan, atin pong pabuksan ang karunungan o salita ng Diyos na nais ng matutunan po natin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa umpisa, sabi niya sa una, sabi niya, pagparusa ng Diyos. Amen? Pagpaparusa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya tunay nga po na sabi niya po dito sa unang Timoteo, chapter 5, verse 20, sabi niya, pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Amen? Kaya tunay nga po na ipinag-uutos ng mga lingkod ng Diyos. Ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga lingkod na tunay nga po ay sa ganun pong kalagayan ay atin daw pong pagsabihan sa harap ang lahat na ayaw tumigil sa paggawa ng masama. Para daw po magkaroon daw po ng takot. Kaya kailangan daw po na sa bawat buhay po ng bawat isa, kailangan po natin ituwid. Kailangan po natin silang pagsabihan. Ituro sa kanila ang tama. Sa ayaw o sa gusto nila. Amen? Nasa ganun po kalagayan ay masakit man sa kanilang pandinig, masakit man sa atin na sila ay maituwid. Ito daw po ay kailangan po natin gawin. Pang sa gayon ay magkaroon sila ng takot. Saan po? Sa atin pong Diyos na buhay. Sa paggawa po nila ng mga pagkakamali, pagkakasala. Amen? Kaya dapat po ay sa ganun po kalagayan ay matuto po tayo. Natunay nga po na matutunan po natin ang paggawa ng mabuti kaysa kasama. Kaya tunay nga po na isa daw pong parusa. Pagpaparusa ang gagawin po sa atin ng Diyos. Kapag tayo daw po ay sumuway sa mga inuutosan ng Diyos at tagapamahala po sa atin po mga buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pangalawa, sabi niya, mga problema at mga pagsubok. Ang mga hindi sumusunod sa mga lider ng simbahan ay magkakaroon ng mga problema at mga pagsubok. Amen? Kaya tunay nga po daw na kapag tayo daw po ay hindi sumusunod, ay magkakaroon daw po tayo ng problema. Magkakaroon daw po tayo ng mga pagsubok. At tunay nga po na atin pong dadanasin. Yun nga po yung sinabi ko po na consequences sa bawat pagtalikod po natin, sa bawat pagsuway po natin, sa bawat payo po sa atin. Amen? Dahil po ang mga naglingkod sa Diyos, ang mga pinuno sa simbahan ay tinayo ng Diyos. At tunay nga po na ang lahat na kanila po sinasabi, ang lahat po na kanila po binababa ay pag-uutos po ng Diyos. Amen? Kaya nararapat lamang na sila po atin susundin. Amen? Kaya tunay nga po na, sabi niya nga po dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 14, sabi niya, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pagsiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Amen? Kaya tunay nga po na ipinapakiusap po sa atin na tunay nga po na pagsabihan po natin yung mga tao pong tamad. Ano po yung sinasabi pong tamad? Tamad po, nasunod po sa pinag-uutos po ng Diyos. Tamad po sundin yung ipinapagawa po ng Diyos. Amen? Dahil minsan nga po sa atin, kapag tayo po ay nauutusan, lalo na kapag ang inutos po sa atin ay patungkol na po sa ating Diyos, patungkol na po sa kanyang tahanan, minsan po ay nagkakaroon po tayo ng katamaran. Nagkakaroon po tayo ng isip sa ating mga sarili na nakakatamad gawin ang mga bagay na iyon.
Dahil nga po, yung ating nga po mga puso at isipan ay wala na nga pong appetite sa paglilingkod. Nawala na po yung pagmamahal sa ating pong Diyos na buhay. Sa kanyang gawain. Nawala na po siyang time sa gawain. Nawala na po siyang appetite para sa gawain. Napunta na lang yung kanyang appetite eh. Doon na lang. Gusto na lang. Napipilitan na lamang siya na umatin. Pero wala na po yung kanyang isip. Wala na po kanyang puso doon sa kanyang pagatin. Sa kanya lang po eh, mahalaga eh, nakapunta po na sa church para makita, may ipakita niya sa kanyang mga kapatid, kanyang ka-brother, sister, pastor, pastora, na siya po yung makitaan na umaatin. Amen? Pero isa po yung kalagayan na hindi nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil sa ganun daw pong kalagayan ay dapat po ay matuto po tayo na pagtsagaan ang mga tao po ganun. Dahil minsan po sa atin, lalo na po mayroon pong mga pinuno sa iglesia, sa simbahan talaga na talagang nagkaroon na po sila ng pagsuko. Sumusurrender na po eh. Kasi nga po hindi nyo nga po masisisi kasi pabalik-balik na lang. Pinupuntahan, pinapaluwag, pinapalakas, hindi naman lumalakas. Pinanghihinaan ng loob, pinapalakas yung loob, hindi naman talaga lumalakas. Kasi nga po, wala nga po pananampalataya yung kinakausap mo, yung pinapalakas mo. Wala nga po yung kanyang pandinig, wala nga po yung kanyang puso doon sa nangangaral po sa kanya, nagpapayo po sa kanya. Kundi nga po eh, lumilipad. Nangangaral po si pastor, si pastora. Sino mang leader sa church eh, ang ginagawa po, ng pinapangaralan eh, nag-cellphone. Habang nagsasalita po si pastora eh, nag-cellphone, si pastor. Nag-cellphone eh. Kaya tuloy eh, yung sinasabi, hindi po nakaka-catch up. Hindi po pumapasok po dun sa isipan, sa puso, yung pinagpangaralan. Na nagkaroon na, pero ngayon ng kalagayan na, ano ba yung sinasabi ni pastor? Ano ba yung sinasabi ni pastora? Bakit wala yata napasok sa isip ko? At pagkatapos namin magturo dito sa pulpito eh, pag-uwi mo, ano ba tinuro ni pastora? Ano ba tinuro ni pastor nga? Nawala ngayon sa isip mo yung tinuro. Kasi nga, umaatin ka nga nawala yung puso at isip. Kasi kung ikaw ang puso at isip mo, nandoon sa pagsamba, nandoon sa presensya ng Diyos, eh, hanggang sa pag-uwi, baon-baon mo. Yung salita ng Diyos, hindi dapat nawawala sa iyo. Pero pag-uwi mo, eh, nalimutan ko na, wala na. Ano nga ba yung sinasabi nila? Ano ba yung tinuturo nga nila? Ano ba yun? Nalimutan ko. Yung title nga na tinuturo eh. Yung pamagat nga na tinuturo, hindi ko na maalala. Kasi nga, naglalakbay nga eh. Naglalakbay po yung ating mga diba. Dapat po ay, yung mga ganun pong bagay ay matuto po tayo na itakwil ang mga bagay po na. Pag masagal na eh, magkaroon tayo ngayon ng fight spirit na nilalabanan po natin ngayon. Yung bulong po na inisipin. Yung ginagawa po yun sa atin ni Satan. Kasi nagkakaroon tayo ng katamaran na nakakatamad umatin, nakakatamad ngayon pumunta sa church, nakakatamad sa ganito, ganyan. Tapos, nangyari, umaatin ka naman, nakaupuan ka, nakaupo, tinatamad ka, inaantok ka. Nakakaantok naman yung turo ni Pasuran, nakakatamad naman, parang gusto ko na umuwi para matulog. Amen? Yun yung mga spirit po na ganun, na napupunta po sa inyo yung pong spirit po ni Satan, na tinatanggal niyo po yung inyong atensyon, yung inyong pong isip, puso, at ilalagay niyo po kayo ng katamaran para maminis po ninyo yung dapat na mapakinggan niyo ng salita ng Diyos na naging blessing sa inyo po buhay. Ang nagkaroon dapat ng kalakasan sa inyong mga buhay, sa inyong mga espiritu. Amen? Nagkakaroon po ng ganun eh. Na minsan eh, habang sa kalagitnaan pala ng pagtuturo, hihikab-hikab, sumakuya-kuya-kuy, labas-pasok, ano na eh. Kasi nga tinatamad na nga eh. Kasi nawawala na nga yung appetite. Yun po yung dapat na alisin po natin. Yung mawala yung appetite natin sa Diyos. Dahil lagi niyong tatandaan, mawala na yung appetite niyo sa lahat. Huwag lamang sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang nawala ng appetite sa inyo, ano pong mangyayari sa inyo? Lagi niyong tatandaan, hindi po ang Diyos ang mawala. Hindi kayo. Kahit hindi kayo umatin, hindi kayo pumunta sa Diyos, hindi naman po nawala ng Diyos eh. Kayo po yung nawalan. Dahil hindi naman po siya makapahamak, hindi kayo. Kasi siya nga po yung nagbigay ng buhay ninyo eh. Amen? Hindi po siya dapat ang magbalik sa atin ng sukli o pagtanaw ng utang na loob. Hindi tayo. Kasi ang nangyari po kasi sa atin, baliktad eh. Katwiran natin eh. Huwag na tayo umatin ngayon. Nakakatamad naman siya. Kaunti lang na ng tao doon. Ano ba ngayon? Kung hindi tayo umatin, di bahala sila sa gawain doon. Amen? Para bang kiniklaim mo to yourself na yung gawain ay nakadepend sa'yo. No. Umatin ka man o hindi, tuloy yung gawain. Amen? Kaya sa ganun pong kalagayan ay may ipapakita natin sa ating Diyos na buhay kung anong klaseng mga nilalang tayo.
Huwag natin ipamukha sa Diyos, huwag natin sumbatan ang Diyos na wala tayong dapat isukli sa Kanya, na siya dapat yung magbigay sa atin ng sukli. So, kapag binigyan tayo ng blessing, sasabihin natin sa Diyos, dapat lang na magbigay ang Lord ng blessing. Mali po yun. Bakit? Sino ka para bigyan ng Lord ng blessing? Wala ka namang pagsunod sa Kanya. Wala naman siya dapat ibibigay talaga sa'yo. Wala naman siya isusukli talaga sa'yo. Wala ka namang ginawa para sa buhay mo. Amen? Pero siya, nasa Kanya lahat ginawa niya sa buhay mo. Una-una, yung siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo. Amen? Nung siya ay pinalo ng ilang beses, nagkasugat ng ilang beses, yun po yung kabayaran ng ating pong buhay. Nakarapat dapat lang na magbalik po tayo ng sukli sa ating pong Diyos na buhay. Balik natin yung sukli sa ating Diyos na buhay. Kapag tayo nagkaroon ng mga biyaya, nagkaroon tayo ng kasaganaan sa buhay, dapat lamang naunahin natin ang Diyos. Dapat lamang nasabihin po natin yung mga salitang, Lord, dahil pinagpalak mo ko ngayon, magbabalik ako sa iyo ng sukli. Amen? Dapat ganun yung gagawin natin. Hindi yung marami kang blessing mo, nakakatamad na magbigay sa Lord kasi mapupunta lang sa ganyan. I-blessing mo naman to eh. Pinaghirapan ko to eh. Pinagtatrabaho ko. Isa kang mangmang. Kasi bakit? Kasi nga yun eh, ibinigay nga sa'yo ng Diyos yun eh. Wala ka naman trabaho, pwede ko bibigyan ng trabaho eh. Amen? Isa ka lang tao na mangmang, na wala kang alam. Maliban sa Diyos. Kaya dapat, kapag may mga tao kayo na kilala po na gano'n, pagtyagaan niyo po silang palihan. Pagtyagaan niyo po silang pagsabihan. Pagtyagaan niyo po silang bigyan ng lakas ng loob. Yung mga ganong tao. Dahil sila po yung napapahamak. Kaawa-awa po. Yun po yung sinasabi po dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 14. Na tunay nga po na sila po yung ating bigyan ng tiyaga. At kailangan po natin silang kalingain. At sila po yung ating pong pasiglahin. Amen? Sa pamagitan po ng alin, ng salita po ng Diyos. Hindi po pasiglahin na uudyukan po natin ha. Kasi meron po sa atin eh, inuudyukan po eh. Kuha naman, ba't ka ba magbibigay pa dun? Ganito ganyan. Nag-uudyok eh, nasusulsul eh. Kaya dapat eh, hindi tayo ganun. Huwag nating sulsulan yung ating pong kapwa na alam natin na yung kanilang pamumuhay ay tiko. Dapat natin silang ikunin. Dahil sila nga po'y tikbo. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa pangatlo, sabi niya dito, pagkahiwalay sa Diyos. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga leader ng simbahan ay hindi sumusunod sa Diyos. Amen? Kaya ang sino man daw ang hindi daw sumusunod sa Diyos ay tunay nga po daw ay sila po yung may pagkahiwalay. Sila po yung hiwalay sa Diyos. Kaya kapag sinuway mo ang Diyos, hindi ka sumusunod sa mga leader ng simbahan na inutusan ng Diyos, ikaw daw ay mayroong pagkahiwalay. Hiwalay ka sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tunay nga po na sa gagawin mo po kayo na hindi ka rin sumusunod sa Diyos. Eh, ibig sabihin po pala, kami pala mga leader ninyo, kami mga pastor-pastora, kapag kami pala ay hindi ninyo sinusunod, hindi ninyo rin pala sinusunod ang Diyos. So, kaya nga po sinasabi po yun ng Diyos, kasi gawa nga po siya po yung Spirit. Siya po yung nananahan sa buhay ng tao. Amen? Kaya yung buhay natin, yung tayo bilang tao, ay naging kawangin dapat natin ang buhay ng ating Panginoon Hesus. Kaya, bilang mga Kristiyano na nagliligtas ng maraming tao, maraming kaluluwa, dapat yan ay makita sa inyong mga buhay. Dapat kasi sinasabi niyo sa kanila na totoo ang Diyos, ganito ang Diyos, nagkakaroon sila ngayon ng question na paano mo nasasabi na totoo ang Diyos. Dapat yun ay ipapakita niyo sa inyong mga buhay. Amen? Pero kapag yan hindi niyo na ipapakita sa inyong buhay, magkakaroon kayo ngayon ng question. Magkakaroon sila ngayon ng question na sinasabi ng tao ito na totoo ang Diyos, nasa Kanya ang Diyos. Ba't di natin nakikita? Amen? Kaya dapat yan, hindi lang dapat sinasabi. Yan din dapat ay ginagawa, pinapakita. Amen? Kaya dapat ipakita natin sa ating mga buhay na tayo yung maka-Diyos, na meron tayong Diyos. Saan po namin sisimulan yan, Pastora? Una-una po yan sa inyong mga pamumuhay. Dapat ang inyong mga pamumuhay ay meron na ayon sa buhay ng ating Panginoon Hesus. Una dyan, nagiging banal. Lumayo tayo sa mga kasalanan. Amen? Gawin natin yung ating pong buhay na maging matuwid sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Maging matuwid tayo sa lahat ng oras. Amen? Ipakita natin. Yung naging buhay natin ay talagang nakaharap doon sa ating Diyos na buhay. Na tunay na sa atin ng Diyos. Hindi pwede yung
na-attend ka ngayon, kasi Sunday ngayon, ano ka, mukha kang tao. Magpapakatao ka kasi umattend ka ngayon eh. Pero paglabas mo ngayon sa simbahan, uwi ka na sa inyo, eh magpapakademonyo ka naman. So dalawang mukha ka. Mukha ng Diyos at mukha ng demonyo. Hindi po pwedeng ganun. Dapat kung ano ka sa church, ganun ka rin dapat paglabas. Isang tao ka lang dapat. Hindi pwedeng maging dalawa ka. Kasi kung dalawa ka, eh, ang nananahan sa Espiritu, dalawa. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diablo. So, ang mangyayari po doon, naalis ang Diyos kasi ayaw niya kasama si Satan eh. Kaya niya nga itinapon si Satan eh. Tapos, aarihin mo yung Espiritu ni Satan. Amen? Kaya dapat eh, dahil ano ka dito, sa loob ng church, tao ka, eh paglabas tao ka rin. Yun yung dapat nating gawin. Hindi yun. Tapos ng simba, uwi na kami. Pag uwi, nasa daanan ka pa lang eh. Kasama mga tropa mo, nagdidemonyo ka na. Nagpapakademonyo ka na ngayon. Tapos sabihin sa'yo ng tropa mo, ba't ganyan ka naman, Dre? Galing sa simbahan, ba't ganyan ka? Okay lang yun. Sa simbahan tayo kanina lang yun. Dito na tayo sa labas eh. Pwede na tayo magdidemonyo. Hindi pwedeng ganun. Nasa labas ka man ng simbahan o nasa loob, hindi ka dapat magdidemonyo. Dapat ikaw ay manatili na kay Kristo. Ipakita mo na ikaw ay nakakristo. Kahit pa yung mga paligid mo eh. Sabihin mo, paano po yan? Pastora, yung sa paligid po namin, puro po demonyo eh. Ano ngayon, kung puro sila demonyo? Kung puro ba sila demonyo, magpaka-demonyo ka rin ba? Dapat hindi. Dapat, damor na sila ay, yung sa paligid mo demonyo, damor mo ipakita na sa Diyos ka. Yun yung dapat, yun yung sinasabi ko na, pinangaral ko po kagabi na, tunay nga po na, kapag ikaw ay binato ng bato, huwag mong batuhin ng halublak, hindi batuhin mo ng tinapay. Amen? Hindi mo pwede yung katwira na, bato po binato sa akin, masakit pastora, kaya halublak din ang ibato ko. So ano ngayon ang mangyayari? Amen? Nasaan yung pinapakita nyo sa Diyos na dapat sana ay kalugdan ng Diyos? Amen? Hindi po kakalugdan ng Diyos, kundi binibigyan lang po natin ang Diyos ng kapigatian. Amen? Nasasaktan po ang Diyos sa bawat gagawin po natin. Bakit? Dahil pag-aaral niya tayo eh. Magulang natin siya eh. Walang magulang na gustong makita ang kanyang anak na nasasaktan. Especially po sa mga magulang po dito. Amen? Gusto niyo ba yung mga anak niyo nakikita niyo nasasaktan? Siyempre hindi. Gagawa kayo ng paraan para sila hindi nasasaktan. Para sila hindi nahihirapan. Kahit nga lang magkakasakit sila, magkakalaglat eh. Hindi ka naman papalagay. Dahil na hindi mo sila kaya makita sa ganung kalagayan. Ganon din po yung ating Diyos na buhay. Hindi niya po kaya na makita po tayo na yung ating pong buhay ay napapariwara. Amen? Hindi niya po kaya na yung ating pong buhay nakikita po niya. Napapunta po tayo sa ganito, sa ganyan. Na napapahamak. Kaya huwag natin hayaan na mapahamak po yung ating buhay. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 14. Yun po yung kanina ko pa binabanggit. Amen na, dapat ay magkaroon tayo ng pagkakaga. Magkaroon ng pagkakalina ng mga kapatid po natin. Kung maging sa ating sarili na ganun po tayo. Kaya kapag ganun na po tayo, lapit po agad tayo sa ating mga pinuno. Tayo po'y lumapit po sa kanila. At humingi tayo ngayon ng payo, Pastora, ano po yung aming gagawin? Na dumating po kami, humantong po kami sa ganitong kalagayan na hindi po namin maunawaan kung ano po yung aming pong gagawin. Amen? Kaya dapat ay magkaroon tayo ng sa ganun pong kalagayan na pagpapakumbaba na tayo po ay lumapit, humingi ng tulong sa ating pong leader. Dahil sila po ay nilagay sa church, sa simbahan, bilang isang mga leader, bilang isang tagapangalaga sa kanilang mga kapatid. Amen? Hindi po sila tuod sa simbahan na para daan-daanan lang po natin. Kapag hindi natin kaya, lumapit po natin. Huwag po tayo magatuloy. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pang-apat, sabi niya po dito, pagpasok sa tukso, ang mga hindi sumusunod sa mga leader ng simbahan